hello friends. Kumusta naman yung trabaho mo? Actually ngayon, sobrang stressful ako sa amo ko talaga kasi nga araw-araw grabe makasigaw, tapos yung basta araw-araw talaga naririndi na ako sa boses niya, sa kakautos niya talaga. Ganun ba? Sino mo talagang, ganun din ako, alam mo, ganyan din sa akin sa trabaho ko, no? Dami rin problema, lagi rin ganyan, yung amo ko laging naninigaw. Pero alam mo, merong isang bagay na nagpabago ng perspective ko sa buhay. Okay lang ba na i-share ko sa'yo, Sister Lizelle? Sandali lang to. Marami ba mo dyan? Hindi naman, mga 5 minutes lang to, sis. Sige, Okay, habang wala okay lang pa ba? yung Habang wala pa yung driver driver mo, mag-ano lang, may sasabihin lang ako sa'yo. Alam mo, ito, yung patungkol sa relationship natin sa ating Panginoon. Alam mo ba na may isang tao nag-share sa akin, sa pamamagitan lamang nito, itong symbol na ito. So, anong mga nakikita mong mga symbol? Ano yan? My heart, tapos may division. Plus ba yan? Oo, pwede rin plus, pero pwede rin cross. Yan. Tsaka Tapos may yung pang-apat, yung question mark mo, alam mo, merong, itong apat na symbol na ito, merong apat na katotohanan na nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Una, etong heart, di ba? Alam mo tong heart na, alam mo mahal ka ng ating Panginoon. Alam mo, di ba, sabi mo kanina, na dami mong problema. Tayo mga FW, malayo tayo sa ating mga pamilya, pero may sabi ang ating Panginoon sa John 3:16. Sabi niya nga, okay lang bang basahin mo? Ano nakasulat dyan? Ito. For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen. So, ibig sabihin doon, na mahal tayo ng ating Panginoon. Bilang tayo, malayo tayo sa ating pamilya, di ba? Wala. Minsan nga, kailangan natin ng kausap, pero hindi natin sila ma-reach. Pero alam mo, Panginoon, mahal ka niya at meron siyang magandang plano sa buhay mo. Sinasabi niya nga, di ba? For God so loved the world. So, tayo yun, mahal tayo ng ating Panginoon. Pero minsan nga, gaya ng sabi mo kanina, namumblema tayo, di ba? Parang lagi tayong stress, hindi natin alam kung saan tayo pumupunta or wala tayong makausap. Pero alam mo ba, ito yung second part ng symbol na to, na minsan nakakaranas tayo ng kalungkutan sa buhay natin. Alam mo yung second part na yan, it represents, sabi mo nga kanina, division. Mahirap pala yung may microphone. Ako na lang maghawak para sa iyo. O sige, okay lang. Pakihawak mo na lang. O, so yung pangalawa is division. Alam mo ba kung ano yung truth, katotohanan sa symbol na yan? Una, yung dot sa taas. Ibig sabihin nun ay ang ating Panginoon. At yung dot sa baba represents us. At may isang bagay na naghahati sa atin, sa ating Panginoon, yung buhit doon. Dito. Yan. Yan ay sumisimbolo ng kasalanan. We are separated by sin. Sabi na nga sa Romans 3:23, okay lang bang pakibasa? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan, sapagkat tayo ay nagkasala, ibig sabihin nun, na kahit mabait tayo, alam ko, mabait ka, pero hindi mo pwedeng sabihin na wala tayong kasalanan, di ba? Lahat tayo nagkasala sa ating Panginoon. At meron nga, sinabi niya nga rin dito sa isa pang salita ng Panginoon, sa Romans 6:23. Romans 6:23. Sapagkat ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ibig sabihin nun, ang kabayaran, ano daw yung kabayaran ng ating mga kasalanan? Kamatayan daw. Kamatayan. Mamatay ako, gano'n. Kasi makasalanan ako. Alam mo ang sinasabi sa salita ng Panginoon, alam naman natin na lahat tayo mamamatay physically. Pero ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa Romans 6:23, na ito ay kamatayang spiritual. Ibig sabihin, this is an eternal separation sa ating Panginoon. Ibig sabihin nun na kahit mabait tayo, ano pa rin, meron tayong kasalanan sa Panginoon at ayaw ng Diyos ng kasalanan. Kaya kahit na anong effort natin, mabait tayo, mag-donate man tayo ng millions sa isang charity work, hindi natin kayang ayusin yung ating mga sarili. So, di ba, parang ang hopeless na, di ba? Pero alam mo ba, na doon sa pangatlong symbol, di ba, sabi kanina, cross. So, ibig sabihin nun, ano bang naiisip mo pag cross?
Siyempre kasi parang si Jesus yung naiisip ko. Oo, totoo, no? Alam mo, despite the fact na tayo ay nagkasala, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Nagbigay siya ng paraan para ma-restore yung relationship natin sa ating Panginoon. No? Sabi niya nga sa Romans 5 verse 8, pakibasa, okay lang ba? Dami mong pinapabasa, sis. Oo. Ngunit pinapatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. O imagine mo yun, nung tayo makasalanan pa, namatay na ang ating Panginoon. Alam mo, ang ating Panginoon namatay sa krus para mabayaran yung ating mga kasalanan. Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, na walang sino man sa atin nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So siya yung namatay para mabayaran yung ating mga kasalanan. At after 3 days, ang ating Panginoon ay nabuhay muli. Yan din yung pangako ng ating Panginoon sa atin na buhay na walang hanggan. Sabi niya kanina sa pinabasa ko, di ba, sa John 3:16, which is yung ating buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon. So, ngayon sis, nasabi ko na sa'yo, may isang bagay na lang na gusto kong sabihin sa'yo para ma-restore yung relationship natin sa ating Panginoon. Ano yung ang last na symbol dyan? Itong question mark. Question mark. So, kailangan natin magdesisyon. Kailangan personal na desisyon. Dahil na, sabi niya nga kanina sa Romans 6 verse 23, di ba? Anong sabi niya dito? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob. Ibig sabihin, it is a gift ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So tulad din ng telepono ko, kung ibibigay ko ba ito sis na bilang regalo, ayaw mong tanggapin, magiging regalo ko ito sa palagay mo? Natanggapin ko yan. Parang hindi regalo yan kapag hindi ko kinuha. Oo, di ba? So gaya din nun na automatic na tayo hindi siya automatic na tayo ay nung namatay ang ating Panginoon ay napatawad na tayo agad-agad. Ibig sabihin nun, magkaroon tayo ng personal decision na tanggapin ang ating Panginoon bilang ating Diyos na tagapagligtas. So sis, okay lang ba na i-lead kita sa isang maikling panalangin ng pagtanggap? Kung willing ka, ay i-lead kita sa isang maikling panalangin. Gusto mo ba? Parang gusto ko yung Natanggapin ang- mo na yan. Ayan, praise God. Alam mo, gusto ko lang basahin yung panalangin sa'yo para hindi ka naman basta na lang sumusunod sa akin. No? Okay lang na basahin ko muna yung prayer. Kung ito yung dinidesire ng puso mo, then we can pray together. Okay, ayan. Panginoong Jesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. At binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan at pagbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Ikaw na po ang maghari sa trono ng aking buhay at gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Sis, ito rin ba ay ninanais ng puso mo? Okay, tayo manalangin. Amen. So, tapos na po yung panalangin. So ngayon, sis, okay lang ba na makuha ko yung number mo para naman mag-continue pa yung communication natin bilang tayo ngayon ay magkapatid na sa Panginoon. Okay lang ba? Okay lang. Okay. Sulat mo na lang. Sige. Para marami kasi akong tatanong. Sige, okay. Maraming salamat sis. Oo, sa'yo na pala yan para mas maalala mo yung araw na to. Alam mo ba na ito yung spiritual birth mo? Okay, June 5? Ayan. So sis, makikipag-communicate ako sa'yo ha. Okay, salamat. Thank you.